So far ba, no? Kasi 4 years later, less than 2 years, bababa na sa pwesto si BBM. Mukha bang siya may upper hand pa rin dito sa girian nila nitong dati niyang kasama sa Uniteam? Taking Ah, all things together. Kasi sa survey, mataas pa rin si Sara. Pero in terms of counter-attack, tsaka yung mga konkreto, nakakulong si Digong, di ba? Sino yung may upper hand? baka kung survival in the next 2 years, baka magsusurvive naman siya. Dahil nga, yung mga subjective forces na kailangan para siya ay pabagsakin extrajudicially, baka wala pa. No? Mm. Kaya in that sense, medyo lamang siya. Paano ang lamang kasi ng mga Duterte, dahil existential battle ito, ay yung capacity nila na hindi siya umabot ng 2028. No? Yun ang magiging measure ng kanilang Oo. success. Mukhang for now, sila yung nasa defensive. Sila yung may mga kaso, yung patriarch nasa ICC, yung mga kaalyado either nagtatago o nakakulong, di ba? Tapos siya nasa gitna ng impeachment. Tapos yung Mm. numero sa impeachment, posibleng magbago, no? Mm. Dahil yung mga members ng minority, hindi naman strong sa kanya paninindigan, di ba? Oh. Mm. Kaya kanyan, some of them ay very transactional. Ganun No? ba yun? At parang, Oo. talaga? Parang I cannot Hmm. imagine, Robin Hood Padilla, babaligtad pa. Hindi, Amy hindi naman Marcos, yan. babaliktad pa Hindi ba naman yun? yan. Pero yung iba, Pero dalawa lang yung sinabi ko, if you notice Robin tsaka Amy. Babaliktad oo, pa ba yun? oo. Ironically, yung isa kapatid pa ng presidente, no? Wala na eh. Wala na. Kumbaga limbo na yun pag umalis pa siya dyan eh. Oo, di ba? So, ah, ah, batay sa tanong mo, medyo nakakalamang ng konti. Pero hindi rin siya ganun ka-safe. Dahil nga, mas mataas yung approval rating ng Vice President na understandable, no? Tapos yung kanyang approval rating medyo negative, kaya kwan siya, nanganganib pa rin siya. Pero Ano ibang sen? usapin yung 2028. Kung Yeah. masurvive ni Sara yung impeachment, then medyo kakabahan yung mga nasa gobyerno. Kung masurvive niya yung impeachment, no, medyo bebuelo yon. No, medyo bebuelo yon going to 2028. Dahil hindi naman automatic na ebidensya laban sa kanya ay magkakaroon ng dominant effect dun sa court of public opinion. Sana, kahit hindi siya ma-impeach, kung lalabas lahat ng ebidensya, sana ay gumuho siya sa court of public opinion. Pero hindi automatic yon. Nahirap yun kasi lalo malaki yung kanilang infrastruktura sa pagpapakalat ng kanilang naratibo ng social Correct. media, di ba? Marami pa rin Lalo, nauuto eh. lalo na, suportado sila ng isang superpower. Ha? Di ba? Na Di ko alam yun. may-ari ng pinakapopular na platform sa Pilipinas. Di ba? Ha? Mahirap Mm. naman. Hindi ko maarok, Sen. Pero ang pinaka-delikado dyan, a death in the family. Oo nga no? Kung sakali. Oo. Yun na yun eh. Yun ang pinaka-delikado. Oo. 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 Yung Kaya, sympathy oo. vote, ihahalo sa rage. Oo. Kaya, inuman muna kami ni Satanas. Nakiusap ako kung pwede, wag muna. Pala, Sen, ang isa sa mga inaabangan ko sa resumption ng impeachment trial bukas ay kung darating yung isang senator judge na 3 days na wala last week. Hindi na. Hindi darating yun. Ha? Maski sumikat na yung araw bukas kasi wala nang ulan? Oo. 3 days lang yung kanyang leave, di ba? Oo. Hmm. 3 days lang eh. August 3 to 5. Anong date No. na ba ngayon? Hindi, baka naman kasi 3 to 5 lang yung medical leave niya. Pagkatapos naman nun, di ba, wala naman silang session eh. So, okay lang. Hmm. Di ba? Oo. Hindi pa rin siya uwi. Talaga. Ganun lang naman, di ba? Si Solar Boy, di ba uwi si Oo. Solar Boy? Hindi rin uwi yan. Bakit naman? Hindi rin uwi yan. Hindi naman sila known for courage and bravery under fire. Lalo na nakita nila yung mga kasama nila na kulong. No? Isang napakatapang, napakamaangas, pinakamaangas na senador. No? Nakulong. Ayun, nakulong. Sino ba? Si Senator Humble. Marcoleta?
Si Marcoleta, di ba? Ah, Tapos yung isa, anak ng presidente, no? Nakatatlong kulong na, di ba? mm. Oh. Hindi, iba Tapos naman sa yung yung isa, kay Marcoleta, eh. Iba Senate naman yung kay President, Marcoleta. napakaangas din. Posibleng makulong. Dahil mahigit 20 na yung nakikitang flood control ghost projects eh. No? Tapos may nakita pa ron na reclamation na hindi naman legal. No? At naibenta na. Balita ko, yung mga lupa. Dagdag na kaso yan. Whoever yung nagbenta ng lupa na yon sa isang illegal reclamation. No? Isa yun sa mga So, sinisilip dito kay The Beard. so nagpapatong-patong na. Eh, kung ikaw si Loren, kahit just the mere possibility na makulong ka ng 1-2 araw, uuwi ka ba? Kung ilalagay mo yung sarili mo sa lugar ni Loren tsaka ni Lebiste, Ano? uuwi ka? Kasi pinagbabasihan ko yung statement niya, yung tungkol sa integrity, eh. Baka naman, Tsaka yung lahat ito ay walang basehan. ilang No? basihan daw, eh. Oo. Oo nga. Ah, Naniniwala naman ako na wala siyang impluwensya na in-exert para makuha nung anak niya yung prangkisa. Oo. Ano ba naman yung Hindi naman, tagapamuno siya ng Finance Committee? baka hindi naman Senador. siya bumoto eh. Hindi naman siya bumoto, Oo, di di ba? naman bumoto. Wala namang ganun yun. Problema, ikinanto siya ni Atienza. Hindi, kinausap ako niyan. Ginamit yung kanyang posisyon as chairman ng Finance Diretso, eh, no? Committee. Problema, may nag-corroborate may testigo eh. Ay, Nasira tuloy, di ba dati ang characterization dito kay Solar Boy, siya, parang Wonder Boy, di ba? Parang brilliant na mm. very promising,